Alright, magandang hapon, magandang umaga, magandang araw, magandang gabi. Have a great day ahead no sa lahat ng mga nanonood diyan ngayon kung ano mang oras kayo no sa inyong mga lugar, respective places in the countries no, OFW, Davaoenyo, Mindanaoan, Visayan, Luzonian no. So shout out to sa ating lahat mga Pilipino. Ito po yung kaganapan natin dito sa Davao City ngayon sa may CM Recto Street kung saan dalawang kalye namin dito sa Davao City ang closed no, hindi siya madadaanan ng mga vehicles gawa nung dito gagawin ang gatherings no na Rode at 80 Global Filipino Solidarity. So alauna nagsisimula yung ano natin no, yung pinaka-event like sinarado yung ano yung mga daanan. So mamaya siguro like mga alas 3 yung pinaka most awaited moment natin. So time check tayo, it's alas 2:11 na ng hapon. So ayan mga tao dito, as you can see no, may mga nakasuot na talaga ng mga color green. Kahit ako ang inyong abang lingkod no, yan. Okay. So all seat na dito no, naka-ready na. Tapos sa unahan, puntahan natin mamaya, pero this time ano muna to ha. Hitsura lang tayo dito sa CM Street ng Davao City. Pero doon naman sa may areang Pichon corner, hindi naman sila sarado doon ang ano ang kalye. Like dito lang no. Kahabaan ng CM Recto. So ano kayo, Davao City celebrating 80th birthday sa mga hindi nakakaalam no. So Davao City celebrating 80th birthday ni Tatay Digong. So kaya siya tinawag na Rode at 80 Global Filipino Solidarity. So ibig sabihin ho no, na global no, hindi lang siya magaganap sa Davao City, Mindanao, hindi lang sa Visayas, hindi lang sa Luzon, maging sa buong mundo basta merong Pilipino. So yun, bali bakit namin kailangan ano i-celebrate ang birthday ni Tatay Digong no. So sa mga syempre sa mga manhid, I don't know kung hindi ko talaga mag-get, sorry ha mga ano, sorry mga I mean respeto din naman ako kahit paano sa ibang kulay no, sa except lang sa loyalist, parang hindi ko talaga sila mawari, matansya kung anong mindset sila, anong pinaglalaban nila no. So Italiano Gold, ano ba pinaglalaban ng mga loyalista no? So let me know comment box. Ito mga Dilawan Liberal Party, kahit pa sobrang kontrabida din sila sa time ni Tatay Digong, but still maunawaan ko sila kasi meron talaga silang matatawag na pinaglalaban, di ba? Meron silang political views talaga in the political, basta lang political party, di ba, na ano sila, parang sila yung parang mga ambassador ng demure, cutesy, very tawag dyan, joke lang yun, corny. Hindi, ang ibig ko sabihin ano sila, di ba parang inuupo sila palagi si Tatay Digong. Kung ano man yung mga nakikita at naririnig natin kay Tatay Digong, parang yun yung kabaliktaran sa kanila. For example, si Tatay Digong is papagmura, yun no, marutong na mga di ba, mga so sila naman ay hindi nila pwedeng gawin yun kasi nga ayun, banal no. So si Tatay Digong is normal Filipino citizen, very relatable, pangmasis talaga ang kanyang ano ba, ang kanyang charm no. So gustuhan siya ng ano lahat ng antas ng mga mamayang Pilipino. So itong mga taga-Liberal Party, pinklawan na sila ngayon kung tawagin. Sila naman ay ano sila, parang mga modest gano no. So hindi sila marunong magmura, so sana all no, perfect. Tapos ayaw nilang patayin no, ayaw nilang mamatay, ayaw nilang manlaban, patay ang tao nito ang mga kriminal no. Sino ba mga kriminal? Siyempre yung mga pusher nga, ng mga tulak So ayaw nila na happy birthday Tatay Digong. yun, ano, wish kay Tatay Digong. Okay, so yun ano, very simple. Wala naman tayong ano, ibang hangad lang. Yeah. So, yun o, bali, ano lang naman, very simple lang talaga ng hiling ng ibang mga kababayan natin. Makauwi lang siya, yun na yun. So, ako naman, ano, 4 yata, no? So, long live, good health, happiness, tsaka joy. Yun. So, balikan natin yung, ano, yung topic, no? So, bakit ko napunta doon sa mga liberal, loyalist, and mga DDS, no? Kasi nga, kanya-kanyang paniniwala pero grabe naman no, hindi mo talaga ma-appreciate. Like marami namang magawang ano, napakadami, hindi halos mabilang ang mga magandang nagawa ni Tatay Digong. Kaso nga lang sila super ano sila, blinded no, denial no, hindi nila kayang ma-appreciate. Parang feeling, parang ikakamatay nila na i-acknowledge ang magagandang nagawa ni Tatay Digong. Samantalang tayo naman mga Duterte diehard supporter, di naman tayo nagfi-filter no. Marami naman tayong, may mga sinasabi din naman tayong hindi maganda sa kay Tatay Digong. Ibig sabihin na for example itong mga DDS vlogger natin na sila Crisito Loretta Chu, sila Sasro Gando Sasot, di ba may mga pagkakataon na tinutulog sa niya yung ano, yung kanyang mga appointed na mga cabinet secretary, di ba?
yung kanyang mga, yung, di ba, naalala nyo si Alan Peter Cayetano tsaka si Lord Velasco, Lord Alan Velasco. O, di ba, nagkakaroon ng ano yun eh, nagkakaroon ng parang division or pag-aaway-away or parang in some point parang nagkakasamaan ng loob or nagkakawatak-watak panandalian ang mga DDS vlogger, DDS writers that time. Di ba? Dahil sa yan na nga kay Lord Alan Velasco and kay kay Senator Alan Peter Cayetano sa kailangan pagiging House Speaker of the House. So marami tayong mga pinupuna naman. Di ba inamin natin, yung parang inamin natin mga DDS na hindi perpekto si Tatay Digong. Pero kung i-compare talaga natin sa ibang mga nagdaang mga pangulo, nako, wala ang milya-milya nila sa layo pagdating sa achievements. So yun lang no, bali sana maintindi. Di ko na i-wish na maiintindihan ito ng mga taga loyalist no, kung bakit ito sineselebrate ng mga Duterte diehard supporter. I mean, hindi na kailangan maging diehard, no? Hindi na rin kailangan maging supporter. Tama na yung i-appreciate mo na lang. Like, hindi man to pilitan eh. Pero sana man lang, wag mong i-discredit ba ang kanyang mga ginawa. Yun lang ano, yun lang plantokhang double barrel na yun. Ang daming mga benefits na. For example, ako lang talaga, that time naninirahan ako sa Maynila, 2017, 18, 19. So, yung time na yun is talamak talaga yung ano. I mean, marami yung, kumbaga, hot topic or napaka-popular topic talaga, usapin ng talk of the town talaga ang drug war, no? So araw-araw talaga yan, may humahandosa dyan sa gilid kasi nanlaban nga sa mga drug raid. Mantakin mo yung lugar kung pinupuntahan dati sa aking mga transactions, no? Yung Phase 1 sa may Bagong Silang, Phase 1 sa may Caloocan City. So yung area na yan, ako, napaka-delikado niyan. Oo, napaka-dangerous. Talagang ano yan, kumaga sa Bisaya pa salag. Ano ba tawag sa Tagalog, no? Bird's nest basta, salag pa sa. Parang ano siya, parang basta drug din yung lugar na yan. Drug din. Maraming talamak, no? Talamak yung ganong mga negosyo, business style. Kaya nung ako'y nagpunta doon, siyempre ako taga Davao City mismo. So yung mga kasamahan ko naman, mga kagrupo ko, parang dinidiscourage sila kung ano tanggapin yung mga ganong project, no? Isabi wag dyan kasi delikado yan, may maano dyan, may humahandosay papuntang Harmony, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, delikado dyan. Wag mong tanggapin yung mga giginto, wag mong tanggapin yung mga Bukawi, delikado dyan kasi talamak, yan, red spot yan sa mga droga, pwede ka mapagkamalan, ma-mistaken identity. So ngayon, sabi ko, na-survive ko ng Davao. Oo, kasi same trabaho na din naman eh, kumbaga nailipat lang ako sa Manila, Luzon, dahil nga sa business, sa company, no. So dito sa Davao, ganun ang trabaho ko doon, no? Kumbaga same nature sa job na yun, hindi talaga malayo mapagkamalan dati. Parang hindi naman, wala problema. Buhok ko nga dati, 2000, balikan ko 2006, 2007, 2007 that time, 2005. Uso kasi yung highlight ng buhok na hindi pa naman ganun ka perfect na pagkagawa ang highlight. Kumbaga para akong parang Dalmatian, basta sa awa ng Diyos, talagang ang maglakad ka lang sa Davao City, safe ka. Like kung basta wala kang ginagawang masama, basta rampan talaga yung mistaken identity dati sa Davao City. Naalala ko dati merong natitinda ng Pumilo Pakwan diyan sa may hindi ko na lang babanggitin or pangalanan yung isang mall, pero mall siya sa Davao na sikat na ang ginawa niya, ang trabaho niya is nagbebenta siya ng pakwan, tapos yun na nga natukhang inanlaban. Di ba? So chogi, meron siyang nalalagyan. Ngayon ang naging issue noon ay parang sinakyan siya ng mga taga-media kasi media naman talaga ang ng mga CHR. Sinakyan siya ng CHR na issue na mistaken identity, ganun. Hindi daw talaga yung pinakahanap. Di ba? So, ang nangyari is later on napag-alaman na-confirm talaga ng kapitbahay niya na siya talaga ay tulak. Siya talaga ay may ginagawang kabalbalan. So, ang kanyang binibenta mga pakwan, watermelon. So doon pala sa loob ng doon niya pala nilalagay ang kanyang mga panindang illegal. So yun mistaken identity. So okay lang, na-survive ko nga dati sa Davao, no? So kung mistaken identity, wala ganun ay walang magagawa, di ba? Mistaken identity nga, di ba? So walang perpektong legit operation. Ang mahalaga, legit siya na operation eh. Hindi siya yung state sponsored na killings, kundi talaga siya, legit siya na operation ba. Lagi naman inuulit ulit yan ng Pangulong Duterte. Anyway, so yun bali, bakit namin to sineselebrate? Tinitin natin itong March 28 as a day of celebration sa birthday na Tatay Digong in commemoration or great papasalamat gano'n, no?
So yun ang purpose doon kasi sobrang malaki ang tulong ng mga Duterte sa ating bayan, hindi lang sa Davao City, no. Grabe yung kanilang ambag, kaya deserve ni Tatay Digong na i-commemorate ang kanyang birthday every 28 na to. So naging batas na siya, no, sa ating konseho dito sa Davao. So yun lang, no, we're done here sa sa Siem Recto Street. Dami ng tao, no, dagsana. So mamayang konti sa unahan, punta pa tayo doon para ipadala ko sa inyo ang ganap, no, latest update. Time check pala tayo dito ngayon. It's 2:21 ng hapon. 2:21 ng hapon. So malapit na, no? Like 29 minutes to go or 39 minutes to go. Mag-alas 3. So yun na tayo yung pinaka big event. So sana nakakain na lahat, no? Ako, busog na ako. Umalis ng bahay. Tapos may tubig ako dito dala. May mga libreng patubig din naman, tsaka lugaw. O nga, no, parang gusto kong manghingi ng lugaw. May palugaw dito. Yan. So that's all, ha. Thank you for watching. Happy birthday, Tatay Digong. So sa mga nagtatanong ulit dyan, ha, comment lang kayo at sasagutin namin mga DDS or mga Duterte diehard supporter kung bakit namin talaga to pinag-aksayahan ng panahon, bakit namin to talaga iniportan, no, na magkakaroon ng ganitong event dito sa Davao City at buong mundo, no. Hindi lang Davao, hindi lang Mindanao, hindi lang Luzon, Visayas or Pilipinas. So that would be all. Happy birthday, Tatay Digong, no. I wish you good health, long lives or long live, tsaka happiness and joy in your heart.